Hi guys! Another day, another vlog. So for today's video, eto at Sunday na naman, kaya naman magsisimba nga muna kami. Magmumotor na nga lang kami dito para mas mabilis din kami makarating sa church. For the go na nga kami dito, kaya naman mag-helmet na nga ito si Boy. Pero habang nag-helmet nga ito si Boy, nakatingin naman itong dalawang aso namin. Gusto kasi talaga na ito lumabas, kaya naman sabi ko mamaya na nga lang ilalabas yan pagka uwi nga namin at si Boy na nga lang din na maglalabas sa kanila. Pag si Boy talaga ang nagmamaneo, ipiling ko talaga iiwalay nga itong kaluluwa ko. Paano ba naman kasi napakabilis naman talaga na ito mag-drive. Akala mo naman talaga mayroon kaming hinahabol. Nag-stop over nga muna kami dito sa may gasoline station dahil nga wala na nga din talaga siyang gas. Kaya naman binigay ko na kay Boy ditong wallet ko dahil nga sabi ko sa kanya siya na lang din kumuha ng pambayad. Inantay ko nga lang siya dito sa may gilid dahil nga sobrang init naman talaga na ngayon. Actually maaga pa nga ito pero feeling ko talaga itanghali na dahil nga sobrang init. Gumora na nga din muna kami dito dahil nga bibili nga din ito si Boyet ng burger dahil nga nagugutom na nga daw siya. Ang sabi ko kasi sa kanya kaganina ay kumain muna siya dahil nga hindi naman ako nag-almusal. At eto at maya maya kumain na nga ako dito. Dito nga lang ako sa likod ni Boyet para hindi niyo makita kung gaano kalaki ang aking subo. Char! At pagkatapos nga namin dito kumain ay umalis na nga din kami. Malapit lang naman itong pinagsisimbahan namin kung magta-tricycle ka, pero kapag ka mag-jeep ka ay medyo malayo nga din. At syempre konting biyahe nga lang din ay nandito na nga din kami. Naabutan ko pa nga itong kapatid ko pati pamangkin ko kaya naman binuwat ko na nga din dahil nga naglalakad nga sila kaganina. Pero nag-tricycle talaga sila nung papunta dito. Pasok na nga tayo dito sa loob dahil nga naririnig ko nag-uumpisa na. Mukhang late na naman talaga kami dito for today's video. Nakakatuwa nga lang din dito sa church dahil nga kapag nakakita sila dito ng camera, hindi nga nila ito iniiwasan. Kaya naman hello nga muna sa inyong lahat dyan. Mga sulit ko yata kayong supporter. Char! Minsan na nga lang din talaga ako mag-video dito sa church dahil nga busy na nga din talaga tayo. Lately nga, hindi nga rin maganda talaga yung mood ko. Wala kasi nung nawala si Per, naging sadness na naman talaga ang ate nyo. Ganito din kasi nung naramdaman ko nung nawala si Mama. Aaminin ko, medyo nanlamig nga din ako. Itong mga nakaraang araw, wala akong ganang magsimba. Feeling ko kasi parang hindi naman naririnig ni Lord yung mga prayers ko. Katulad nung nawala si Mama, grabe din talaga yung prayers ko. Nung nawala din si Per, grabe din talaga yung prayers ko at iniyak ko na nga din na sana gumaling din si Per. Pero ang ending, hindi din naman talaga sila gumaling. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nangyari sa amin to. Pero isa lang alam ko, sobrang sakit talaga kapag naiwan tayo ng mga taong mahal natin sa buhay. Gamit man yan o aso man yan, masakit pa din. Lagi kasi tayo nasanay na lagi silang nandyan para sa atin. Hindi natin naisip na wala palang permanente sa mundo. Na lahat tayo ay temporary lang. Lalo na ngayon na halos 3 years na rin talaga nawala si Mama. May mga desisyon din talaga ako na hindi ko alam kung tama o mali ba talaga yung ginagawa ko. Dahil nga wala naman talaga nagsasabi ng tama at mali na sa akin. Kaya naman feeling ko lahat ng mga nangyayari sa akin ay puro mali. Kaya yung mga nakaraang araw, puro disappointed na lang din talaga yung naramdaman ko. Dahil nga hindi ko nga din nakuha yung mga gusto ko, yung mga prayers ko. Kala ko kasi lahat ng prayers matutupad pero hindi pin pala. Nakakalungkot, nakaka-disappointed, pero wala din naman talaga tayong magagawa kundi tanggapin talaga na ito na talaga yung katotohanan ng buhay natin. Lagi ko na lang din talaga iniisip na lagi kong kasama si Lord sa lahat ng hamon ng buhay ko at ang buhay din ng aming pamilya. At naniniwala ako na hindi yung plano namin ang masusunod kundi ang plano ni Lord para sa amin. At alam ko na darating din yung araw na yon para sa amin. Sabi nga sa Bible verse Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with your heart and learn not your own understanding. And your word way submit to Him and will make you pass in straight. Magtiwala ka lang talaga ng buong puso kay Lord. Papasan at magiging maayos din ang lahat. I-surrender mo lang talaga kay Lord lahat para naman kahit papaano maging maayos din ang pakiramdam mo. Huwag mo lang talagang kalimutan palaging mag-pray at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap mo. May problema ka man o wala, sa kalungkutan at saya, huwag mo palaging kalimutan na mag-pray at magpasalamat sa buhay na meron ka ngayon.
Kaya naman dito ko natatapusin ang aking video. Don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. Thank you for watching.